Marami kasing nag-message nito sa akin na 1 kilo daw na harina ng ating butterscotch candy na pang-negosyo po na yung makalis po tayo sa ating mga ingredients. Marami na po tayong na-upload nito pero hindi po 1 kilo kaya i-reveal po natin ito yung ating recipe na butterscotch candy kaya huwag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. So dito mga ga ay gagamit lang po ako ng dalawang 11 by 15 by 1 ng sizes ng ating lianera ay gumamit lang din ako dito ng non-stick na parchment paper. At sa ating 1 kilo na harina ay gagamit lang po tayo ng 1 bar or yung 200 grams ng refrigerated margarine at 4 na piraso ng medium na itlog. At maglagay po tayo dito ng 4 cups or 800 grams ng light brown sugar at 2 cans ng condensed milk na may 390 grams yung timbang bawat isa. At 2 teaspoon ng iodized salt. Yung ating refrigerated margarine mga ga ay pwede talaga natin na tunawin muna bago po natin dito ilagay. Kung hindi naman natin tunawin ay kagaya lang po nito na malambot na yung malambot na po talaga para madali lang po nating tunawin. At nang natunaw na po natin yung ating asukal, yung ating asin at yung ating refrigerated margarine ay magsala na po tayo dito ng 1 kilo na cake flour. Kung walang cake flour ay pwede naman yung all-purpose pero sa katagalan ko na ditong gumawa mga guys sa ilang years na po ay mas maganda talaga yung outcome pag gamitin natin yung cake flour. At dito mga ga ay naglagay po ako dito ng 1 and 1/2 tablespoon ng ating baking powder. Hindi ko lang po na-on yung ating camera. And then haluin lang po talaga natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients at nang mawala na po yung hulo harina, huwag kayong mag-alala mga ga kasi wala naman po itong overmixing kahit po ay haluin po ninyo ito ng haluin. At ito po yung technique natin mga ga para hindi po tayo mahirapan sa pag-transfer dito sa ating mixture, dito sa ating lianera para po ay mag-sit siya para hindi masyadong malagkit ay iris muna natin yung ating mixture ng mga 40 minutes to 1 hour. Ayan na mga ga, after 1 hour ay ayan na po yung ating mixture, nag-set na po siya, hindi na masyadong malagkit, ay madali lang po nating mailagay dito sa ating lianera or sa ating tray. At hatiin lang po natin yung ating mixture, pwede po natin ito na timbangin. Hatiin po natin ito sa dalawang tray. At ipantay lang po natin at yung suot po natin na dito na plastic gloves ay lagyan lang po natin ng kunting mantika para po hindi dumikit pag nag-flatten po tayo dito para mapadali po natin yung pagpantay ng ating mixture. At pwede na po natin itong isalang agad at kailangan ay nakakapagpainit na po tayo ng ating oven bago po natin ito isalang. At niluto ko lang po ito mga ga sa aking electric oven na may preheated 180 degrees Celsius for 25 minutes. At kailangan ay malamig na ito mga palangga bago po natin ito hiwain at depende na din sa atin kung ano kalaki yung gusto po natin dito na hiwa. At hiniwa ko lang po ito mga ga ng 5 by 16. Ayan mga ga, nakikita nyo naman yung texture ng ating butterscotch na kahit hindi po tayo dito naglagay ng glucose ay chewing-chewy naman po. At sa paraan sa pagpacking po natin dito or yung paano ba natin ito mabinta ay pwedeng gumamit tayo dito ng transparent na 6 by 3 po yung sizes nito. At pwede natin itong maibinta ng 45 to 50 pesos. At pwede din na balutin po natin ito sa plastic na colored cellophane. Basta yung colored cellophane mga ga ay piliin nyo lang po yung walang amoy. At pwede din sa parchment paper. At pwede din na ilagay na lang po natin sa ating cupcake liner na 2 ounce. Ayan, mabinta talaga ito mga ga sa mga bata lalo na sa mga paaralan. At sana ay nakuha po ninyo or nasundan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainda. Salamat at bye-bye.